Magandang araw sa inyong lahat at nagbabalik ang ating reaksyon. Wow, Philippines! At isa na namang lugar sa Maynila ang talagang napakagandang tanawin dito sa gabi, no? At nakikita yung sunset. Kaya marami ditong namamasyal talaga, lalo na Sabado at Linggo. Kaya ating panoorin ito. Please, kung ikaw ay tunay na Pilipino, comment down below kayo, like and subscribe sa ating channel. Please, supportahan nyo naman bilang isang Filipino vlogger. Huwag nyo pong i-skip ang ating ads dyan at saka syempre ang ating videos. Marami po tayo tungkol po ito sa Pilipinas, ang ating mga reaksyon. Please po, supportahan nyo naman ako, panoorin natin. Ganda. Wow. Unang komento natin dito, nung pumunta ako dyan sa Pasig Esplanade na yan, hindi pa masyadong buo, no? Dahil inikot ko nga yan dahil nag-vlog ako dyan, hindi pa masyadong buo, no? Yung mga tulay na dinadaanan ng tao para makita natin yung kagandahan o paggawa ng mga kalye dyan, no? Ng mga daanan dyan sa Pasig Esplanade na yan. Kaya, pero ngayon nakikita natin dito dahil ito ay latest video na, marami na pong nagawa at nangyari na nabuo na yung ibang parte ng Ilog Esplanade na yan. Kaya makikita natin napakadami ng mga vendors dyan na nagtitinda at sana panatilihin din na maging malinis ang ating mga kalsada at huwag magkakalat dyan sa mga binibili nating mga pagkain, ano? At sana mas maganda pa ang mga darating na araw, no? Mapapaganda, mas maraming mamamasyal dito. Nakikita ko maraming foreigners dyan nung pumunta ako nagpapasko yata yun, no? Pero ngayon napakaganda na, oh. May mga, anong tawag dyan, yung mga drawings sa pader. May tawag dyan, di ba? Napakaganda, may ilaw pa. Wow, talagang bilib ako dyan sa mayor ng Pasig, Talagang pinaganda nila ang Pasig Esplanade, no? Napakaganda. Napakaganda na, Makikita mo talaga yung kagandahan ng Ilog Pasig na binuhay ulit at wala ng mga basura, no? Alam mo, sa totoo lang, inamoy ko yung tubig dyan dahil malapit lang naman, hindi na ganun ka mabaho, no? Katulad noon na dumadaan lang ang sasakyan sa tulay, mabaho talaga yung Ilog Pasig. Ngayon po ay hindi na, kahit na dumungaw ka sa tubig, hindi na. Kaya medyo maitim pa rin yung tubig pero hindi na ganun kadumi, no? Siyempre dahil burak yung ilalim niyan, kailangan pa rin talaga tanggalin ng tawag doon yung clean, no? Tanggalin talaga ng mga gusto yung mga burak diyan para mas malinis at mabuhay ang mga isda. Napakaganda ng tanawin kung makikita niyo. Alam mo, sa totoo lang, napakaswerte ng mga huling tubo, no? Napakaswerte ng huling tubo dahil makikita nila yung kagandahan dito sa ilog, sa Pasig Ilog, no? Ilog Pasig sa Esplanade na yan ng lugar, no? Magandang pasyalan, lalo na sa mga sunset, Kaya makikita niyo yung sunset na yan, napakaganda. Ang ganda ng view, may mga buildings na malalaki at may mga dito naman yung mga drawings ay may mga ilaw, no? May mga pailaw, ang ganda. Wow, talagang pinaganda nila, no? Ay, tarpaulin pala ito na may mga drawings, no? Napakaganda tingnan. Alam niyo anong kulang diyan, yung mga palaruan, mga palaruan para mas dumami ang tao. PBBM Pasig Bigyan Buhay Muli, nakalagay, no? At syempre magpapasalamat tayo sa mga government officials na talagang tumutulong sa pagpapaganda ng ating lugar sa buong Pilipinas. Yung mga politiko na talagang gumagastos, no? Gumagastos sa kanilang mga lungsod. Yan ang ating pupunahin ng magandang puna dahil pinapaganda nila yung pera ng bayan ay ginagastos nila sa magandang proyekto, no? Dapat ganun. Katulad nitong ilog, Pasig Ilog Esplanade na to, ang laki ng improvement, no? Simula nung inayos ito, pinaganda. Siyempre, yun na nga sinasabi ko na pagdating ng araw ay makikilala ang Pilipinas sa isa sa mga the best city in the world, no? The best country in the world ang Philippines. Kaya sana panatilihing malinis, maganda, no? Sa mga tao wala na tayong problema diyan dahil mga tao ay mga heartwarming, welcoming people, no? Mga Pilipino, wala tayong masabi.
yung lugar na lang natin, no? Pagandahin na lang ng pagandahin. Katulad nito, no? Kaya the best ang Pasig Ilog Esplanade kung gabi. Kasi yung mga ilaw, mga pailaw dyan, ay ang ganda tignan, no? Ang ganda tignan. Tingnan nyo naman yung mga aso pa, no? Sana yung mga aso dyan nakadiaper para pagka umebak man ay hindi madudumihan yung mga kalsada, no? At saka ang kagandahan dito, may mga security guard na nagbabantay dyan, no? Siyempre hindi natin maiwasan ng mga gulo o away sa mga kung ano man, mga lasing siguro, ganyan. Mapapadaan dyan sa Pasig, ano? Sa ilog Pasig na yan. Tamang gulo, ganyan. Ito mo naman, ang dami nang namamasyal ngayon. Itong parte na ito, hindi ko pa napuntahan, ano? Pero malay nyo, mapuntahan natin ulit ito. Ang ganda ng tanawin sa ilog Esplanade ng Pasig. Yung wish ko lang, yung Caloocan City, no? Katok-katok sa mga nanunungkulan sa Caloocan, please. Pagandahin nyo naman ang buong Caloocan, katulad nito. Para naman din makita ng taga-Caloocanians o Pangkalo. No? Ang mga lugar sa Caloocan na gumanda din. Tingnan nyo naman ang Pasig, napakaganda. Kala mo nasa ibang bansa ka, di ba? Napakaganda. Ang lalaki ng mga buildings, malinis na ang tubig, wala namang aamoy. Wow. Napakagandang pasyalan ngayon. No? Kaya dito pagka natutunan ng mga foreigners na mamasyal dito, na kung wala lang namang ulan, ay the best, no? The best tour na mangyayari sa kanyang buhay dahil ito ay makapagpapahinga ka rito dahil tahimik at masayang lugar ito, no? Makapagpasyal ka talaga ng gusto. At meron pang mga kulang, ano, maglagay sila ng mga bangko, no? Mga bangko dito sa mga gilid para maupuan din, no? Para sana maging maayos yung pagpasyal ng mga tao, may mga pahingahan, ganyan. Ano naman ito? Bakit meron daanan dyan? May lusutan, dead end na. Ganda na, oh. Napakaganda na. Wow. Isa sa mga improve, no, na-improve ng gobyerno, itong Pasig, no. Isa na to sa mga na-improve na makikita ng mga mamamayang Pilipino na ang pera ng taong bayan ay ina-apply sa mga ganitong proyekto para naman ding merong kabuluhan, no? At walang masabi ang mga kapwa politiko, no, na kung saan napupunta yung budget ng gobyerno, dapat sana mga ganitong gawin. Tingnan nyo naman yan kung gaano kaganda na sa gabi, no? Maglagay pa ng mga konting libangan dyan para mas maging masaya ang ilog Pasig Esplanade na ito. Maglagay ng mga pandito, ng mga magagandang bagay dyan para merong mga tao, no? Mapaglibangan. Napakaganda. I-try nyo pong pumasyal dyan. Yung mga viewers natin dito, shout out pala sa lahat ng mga viewers natin, Luzon, Visayas, Mindanao. Kung gusto nyo pong pumasyal sa lugar na ito. Napakaganda. Oh, mayroon pang nagtutula, oh. Si Sisa. Oh, may nagtutula. Oh. May nagtawag dito, may nagpa-practice. Oh. Ngayon ko nga lang ito nakita dahil nung pumunta ako, hindi ko po ito nasaksihan, ano, nung paggabi na dahil mahirap po sumakay. Mahirap, hinanap ko pa yung sakayan ko para makauwi ako. Pero nung ito ay malapit-lapit ng magawa ito talaga lahat, alam ko na yung sakayan dyan pauwi. No? Alam ko na. Ganda ng lugar. Alam nyo ba yung BGC ay talagang ang ganda, napakaganda po ng BGC. No? Isa po sa mga plano kong puntahan, ang BGC po ng Taguig. Napakaganda po, parang nasa ibang bansa ka. Napakadami ng foreigners. Akala mo Boracay. No? Dinadagsanan ng mga foreigners ang BGC ngayon. Isa sa mga kilalang lugar na ngayon ang BGC. No? Kahit yung mga foreigners na nasa lugar nila ngayon, binablog po ang BGC. Ang BGC ng Taguig. Napakaganda. Ayan, kitang-kita naman talaga din na ang pasyalan sa Pasig ay napakalinis at walang basura. Good luck talaga, no? Congratulations sa namumuno ng Pasig dahil sa kalinisan na pinapanatili nila na hindi dugyot ang lugar. Tingnan mo naman. Alam mo, magiging proud ka bilang isang Pilipino na meron tayong mga ganitong lugar sa Pilipinas na pwede nating ipagmalaki sa buong mundo, no?
dahil ang kalinisan talaga isa sa mga nagpapaganda sa lugar, no? Panatilihin natin mga Pilipino na huwag magkalat sa sarili nating bansa. Para naman yung mga foreigners na pumupunta sa bansa natin, mabibilib sila sa mga Pilipino na talagang malinis. Dapat ganun, no? Napakaganda ng lugar. Wow. Saka next time, makapasyal din tayo dyan sa Ilog Pasig, sa Esplanade. No? Makapag-tour tayo dyan ulit. I-vlog natin yan. Kasi mas lalo nilang pinaganda, oh. Nung pumunta ako, wala pa itong mga to. Hindi pa masyadong nabuo. Pero ngayon, no, napakaganda. Intramuros, baka ito, no, isa sa mga fan. Halos magkadugtong lang yan sila, no? Intramuros, tapos itong Pasig Esplanade, halos magkadugtong lang. Ayan. Ang ganda ng lugar, no? Oh, may mga foreigners na pumupunta, oh. Kita mo naman yan, yung mga foreigners, no? Yung atin dito mga ano, no, ipapaalam sa mga vloggers, bago ka pala pumasok diyan, kung gusto mo mag-vlog, ay kumuha ka ng permit, no? Kumuha ka ng permit. Saka may nagtanong ako diyan mismo yata sa judicial, ano, kukuha ka ng permit din sa may building diyan para makapag-vlog ka. Kasi hindi yata pwedeng mag-vlog diyan na wala kang permit ng permiso kumbaga, no? Kaya kailangan kumuha muna po kayo ng permit diyan bago ka mag-vlog sa loob. Itong Intramuros mismo. Meron tayong mga history ano diyan kasi, no, mga history diyan sa lugar na yan ng Intramuros, na kung saan ay may mga nakapaskil diyan, no, na mga heroes natin sa loob na yan. Kaya kung gusto niyo pumunta diyan, alamin niyo may mga historical na mga lugar diyan na kung saan ay meron tayong malalaman sa lugar na yan. Ito po ay hindi ko pa napasok, no, kasi kailangan natin ng permit para makapasok tayo dyan sa Intramuros kung magbablog tayo. Pero kung hindi mo naman siguro ipapaalam na vlogger ka, baka malay mo papasok, pwede ka na pumasok dyan, ano. Hindi naman nila alam lahat yan kung ano gagawin mo, basta wag mo lang sasabihin, no, wag mo lang ipapaalam kung magbablog ka o ano. Kasi hinahanapan nila ng permit itong mga vlogger pagka pumasok dyan. Ayan, tingnan nyo, napakaganda. Dito banda, medyo madilim. Pero, okay yan. Dito sa mga, ano yan, style ng ano nila. Nakatayo na. Sino nakatayo na to? Statwa. May statue ito dyan. Kunyari, ano. Nakatayo lang yan? Si Dr. Rizal. Dr. Rizal. Nakakulong kunyari, no? Dr. Rizal. Wala pa video nito. Ito, nagbablog siya, oh. Pero tingin ko hindi niya pinaalam itong vlog niya, no? Na kukuha siya ng video, no? Di bawal eh. Kung mamamasyal ka lang naman, walang problema, no? Gala ni Zed, diba? Ganda, no? Ang lawak pala nito, no? Ang lawak, no? Ang lawak ng lugar. Napakaganda. Ha? Kung gusto mo ubusin yung oras mo, no, sa pamamasyal, pumunta ka lang ng mga bandang alas 5, wala ng araw masyado yung sunset na. Napakaganda ng view. Napakaganda. O kita mo naman, kita-kita pa yung langit kahit gabi na, no? Dito din siya. Napakaganda ng lugar. Kimantas ka may bawat ano. Dapat maglagay pa sila ng mga museum diyan. Ang harapan nito, ano, ang harapan nito museum na eh. Filipino museum na. Itong Intramuros. Nang namamasyal, oh. Diba? Gusto nyo naghahanap kayo ng historical na lugar, ito po yung lugar na pwede nyo puntahan, itong Intramuros, no? Kasi para sa kaalaman ng iba na matagal na itong lugar na ito, no? At ngayon nade-develop, na-improve na, pinapaganda para sa magiging pasyalan ng mga tao. At nandito si Jose Rizal nakatayo, no? Yan ay isa sa mga imahe ni Jose Rizal nung time nung Kastila. Talagang ganito talaga yung kanyang itsura. Yung ganyan siya.
Yan, alam niyo naman na si Jose Rizal talaga ang ating pambansang bayani ng Pilipinas, no? Sa mga hindi pa nakakalam ng mga estudyante diyan. Si Jose Rizal po ay ang ating pambansang bayani ng Pilipinas. Dito naman matatagpuan ang mga lugar na kung saan ay time pa ito ng Kastila, no? Time pa talaga. Ito mga bato na ito ay may mga history na yan, no? Yung mga pader na yan. Dahil nung time pa ng gera, andyan na yan, tinayo na yan, no? At hanggang ngayon, maabutan pa natin itong mga pader na nakatayo dyan. No? Makin mo kung gaano katatag, gaano katibay nitong mga pader na ito. No, meron ng lugar diyan na diyan sa Intramuros na kung saan ay may tadtad ng bala itong pader, no? May mga butas ng bala na kung saan ay time ng Hapon at Kastila, no? Nung naglalaban ang Hapon at saka yung Amerikano, ang pader diyan ay may mga butas, no? Kung saan ay may tama ng bala diyan sa mga pader, no? Hindi ko alam kung ito yung lugar na to kasi merong nakatayong stand na pangalan, ano. Basta meron diyan, may lugar diyan na pag pumasok ka, makikita yung mga tadtad ng bala nung time ng World War, no? Kaya maganda rin yung alamin natin, napuntahan natin yung lugar para meron tayong kaalaman. Meron tayong kaalaman sa mga history ng Pilipinas. Ayan. Ito din, no? May mga daanan dyan na kung saan siguro kulungan ito dati, no? Diyan sila nagtatago sa ilalim na yan, no? Yung time ng Kastila o Hapon. Diyan sila nagtatago sa maliit na butas na ito, no? No, katulad nyo, no? Merong underground museum dyan sa ilalim na kung saan ay dyan sila nagtago noong panahon ng Hapon, ng digmaan, no? O ito Hapon, no? O Hapon. Tago sila dyan. Sa Intramuros mismo nagtago yung mga Hapon. Yung mga nasaktan, yung mga tinamaan ng bala, ng mga Pilipino man o mga Hapon man, ay dyan nagtago sa ilalim ng underground na ngayon ay ginawa na nilang museum. Ito po mga picture nito ay ito yung lugar na kung saan may ang nangyari dyan sa museum na yan. No? Yan yung nangyari dyan. Mga statwa, oh. May tourist guide, no? Meron silang tourist guide para ma-explain po ang mga nangyari noon. No? Meron silang mga tourist guide. So, your Oma, born 1943. She said she already... 1914. Oh, okay na. Happened 1945. Grabe, ano? Maganda kung ituturo mo talaga ito para meron kang kaalaman. At itong vlogger nito, hindi siya nagsasalita. Bali, pinapakita lang ang lahat ng lugar dyan sa Intramuros, no? Para meron ka rin kaalaman. Maliit ng butas, daanan, no? Kasi ito yung underground ng mga nagtatago noon, ano, nung panahon ng Kastila o Hapon. Itong lugar na ito. Pero tingnan mo naman, napakatibay ng mga pader, no? Napakatibay ng mga pader na ito. Nagawa pa nila magsemento-semento nung time ng digmaan, di ba? Mabibilib kayo sa mga Pilipino. Nagawa nila. Ito po yung mga presuhan noon. Ito po yung pinagkulungan ng mga Pilipino ng mga Hapon, no? Nung time ng Hapon. Ito po yung lugar na kung saan ay kinulong ang mga Pilipino dyan. Grabe, no? Napakaganda ng lugar para sa mga estudyante. Para meron sa mapupulutang aral sa lugar. Ano naman, naglalakihan ng mga building, nagtataasan ng mga building dito, napakaganda. Okay, no? At yan na nga, no? Dahil pinapakita natin dito sa ating reaction na ang Intramuros ay punong-puno ng istorya. Nung time ng kapanahunan ng Kastila at Hapon, ito po ay isa sa mga pinagtataguan ng mga sugatan ng mga Pilipino, itong lugar na ito, no? Kaya kung ikaw ay isang Pilipino na gusto mong mag-tour sa mga ganitong mayroong history, no, ng Pilipinas, puntahan nyo na ang Pasig Esplanade at saka itong Intramuros kasi meron tayong mga malalaman tungkol sa history ng Pilipinas. Yan, hanggang dito na lang. Sana meron tayong kapupulutang aral dito sa ating pinanood na reaksyon dahil nga ang Pilipinas talaga ay unti-unti nang
pinapaganda ang bawat lugar. Kaya sana ang buhay rin ng mga tao, patataasan na rin yung sahod, pagandahin yung mga pamumuhay ng mga mahihirap, tulungan po natin yan, no? Lalo na sa ating gobyerno, no? Talagang gawin ang dapat na nararapat para sa mga Pilipino na umangat ang buhay. Kaya hanggang dito na lang, please, kung ikaw ay tunay na Pilipino na nagmamahal sa ating bansang Pilipinas, comment down below kayo, like and subscribe sa ating channel. To po ang Wow Philippines. Ingat kayo lahat. God bless.